Gaano katagal ka na kay ano? Gaano katagal ka na kay FBR, ano? Ancheta? Mula po nung napunta ako sa kanya is as aid is nung umalis po yung dalawang NCO aid niya kasi nag-apply po sila ng UN service papunta sa East Timor yun. Pero dati na po ako sa PSG. Time pa po ni Cory. Tapos, syempre, yung mga kasama namin, kakaroon ng magandang samahan. At unti-unti akong napasama sa grupo nila. The close-in or staff, ano? Sa close-in po. Tapos, nung pagbaba niya po as a president, tapos ng term niya, isa ako sa sinama nila sa detail. Detail papunta sa Alabang. As kanilang detail po. PE, no? Presidential escorts, ano? Escort. Oh, okay. Okay. Kailan yun? PSG, kailan ka pumasok? 1990 po, nung panahon pa ni Tita Cory. President Cory Aquino. Ano yung pagkakakilala mo kay FBR noon nung bagong pasok ka sa PSG? Nung bagong pasok ako sa PSG, siyempre ang focus ko pa nung kay Cory noon dahil taga-Tarlac ako, taga-Tarlac si Cory na okay. So na-prioritize kami na mapunta sa PSG na. Ngayon kay former President Ramos kay FBR. Nakilala ko lang siya ng lubusan nung nandito na Pero naririnig ko na siya noon as a Secretary of National Defense. Meron ba siyang ano? Ano yung reputasyon niya sa mga ano? Sa inyo? sa military? Sa akin po siyempre boss ko siya. Ang reputasyon po niya sa akin, minsan may time na matapang. Sa amin palaging... ito na yun, nung nasa staff ka na. Okay. mas gugustuhin niya kaming pagalitan o sa trabaho kaysa sa iba. Pero mas nagugustuhan ko sa kanya yon. Kinagagalitan ka? Hindi, mas maganda kasi yun. At least natututo ka kung may pagkakamali ka, nako-correct mo na. At least na-adapt mo rin para sa pamilya mo. Napo-point out niya kung saan yung kulang. Okay. So, kailan ka na-assign una sa kanya? Nung pag-alis po nung dalawa, nung nagpunta sa East Timor, mga 1999 na po yan. In-introduce po ako 99 na. Opo. Tapos na siyang In-introduce po ako ng dalawang nag-apply sa East Timor, si SPO for Ponciano Agustin, tsaka si Jess Martin. Sila po yung sila yung sinusubaybayan ko noon kung ano yung trabaho na ginagawa nila. Kada madaling araw, binabantayan ko na sila. Tinutulong-tulungan. So, noong nag-apply na sila for East Timor, ako na yung unang pinili nila na papalit sila sa kanila. Ngayon, in-introduce naman nila ako kay Colonel Legaspi muna. Okay. Kasi dadaan muna sa Chief of Peace Staff pumayag naman si Colonel Legaspi. Bago naman ako in-introduce ni Colonel Legaspi kay FBR. Kasi hindi naman kami kilala noon ni FBR Nakikita niya kami bilang close in lang sa kanya, maski kasama niya sa Alabang, pero hindi niya talaga kami yung kilala personally. So, na-assign ka na sa kanya after na Pangulo siya? Opo. Pero nag-close in ako sa kanya sa Nung presidente siya?
Opo. Nag-close in ako doon 1996. Patapos na. Patapos na akong napunta sa kanya. To last 2 years. Okay. Last 2 years. Ano yung pakiramdam mo na eto na, close in. Di ba ano yun? Ikaw yung sasalunong kung ano, di ba? Bago sa kanya. Lahat po ng PSG noon, ang pinangarap nila is ma-assign sa close in. Kasi iba pag nasa close in ka na eh. Bakit? Marami na kasing doon. Siyempre iba yung treatment kasi ng taga PSG pag nasa close in ka. Ano yun? Parang special unit. Parang special na kayo kasi yung mga allowances naiiba na kayo, pati mga issue, mga gamit, equipment. Talagang inaalagaan kayo ng unit ninyo para maging presentable naman sa mga tao. Ano yung training? May special training ba yun para makapasok sa presidential escorts? Wala namang special training as mapasok as presidential escort. Ang qualification lang naman doon is graduate ka ng BIP, protection course. Pero hindi naman basta-basta porque graduate ka na, kukunin ka na nila. Kasi i-screen ka naman ng kung nakikita nila kung ano yung pagkatao mo at ano yung capability mo bilang sundalo doon sa PSG. So parang special na special pa. Ganun ba yun? Kung sa parang ganun ang ko na kasi hindi ka nila kukunin kung lousy ka namang sundalo. Anong pakinabang nila sa'yo bilang close in kung sa pag-protect mo sa presidente hindi mo kayang gampanan. Ano yung ranko mo nun? Che? Corporal po ako. Corporal. Tapos sa ngayon, nasa service ka pa ngayon, Ancheta? Opo. Anong current na rank mo ngayon, Master Sergeant na po. MSG. Master na pala. Okay. So, you were doing close in. Kwento mo nga, anong buhay ng close in? Ano ang ordinaryong araw sa inyo? Pag close in po kasi, parang walang ordinaryong araw eh. Bakit? Kasi halos si FBR naman nun, halos nasa labas, provincial engagement, kung saan-saan napupunta. So, kailangan naka-ready palagi kayo. Katulad ko, binata pa ako nun. So, doon lang ako sa barracks nakatira. Pag kinulang yung tao, walang ibang makukuha kundi kung sino yung nandun. May lakad tayo, punta sa ganito. So, hindi ka naman pwedeng tumanggi, nandun ka na eh. So, yun naman ang hanap natin. Trabaho. Yun, so, tsaka wala naman akong iniisip na uuwi ang pamilya noon. Kada lahat ng yaya nila sa akin, sama-sama lang. Hindi ba rin? Parang, yun, naghahanap ka rin ng excited ka sa action. Ay, hindi naman po ganun. Kasi, ang babantayan mo lang naman kung ano yung harassment o threat na darating para sa presidente. So, yun lang tinitignan mo bilang close in. May mga may kahina-hinalang galaw o kilos na pwedeng mag-harm sa presidente. Hanggang doon lang naman. Pero sa buong pamumuno naman ni FBR, hindi ako naka-encounter ng ganong pangyayari. Ay, ganong klaseng threat? Okay. Pero ano yung pakiramdam mo na, at any time, di ba? Dahil ikaw yung close in, dahil ikaw yung bahagi ka ng presidential escort na unit, di ba? Pag may bumunot dun, pag may gun threat or pagka may, di ba, imminent threat,
ano yung pakiramdam mo na yung katawan mong gagamitin mong pansalag sa ano, doon sa panganib? Kasama ho sa ano yan sa trabaho. Talaga. So, lahat naman gagawin natin hanggang ngayon naman. Pag may mga threat naman, lahat naman sasalagin natin. Kasi yun na yung yun na yung sinumpuan nating tungkulin. Talaga. Ano rin, ano? Pag selbihan ng ating Pangulo. Hindi naman ito naiiba sa lahat naman ng PSG ganyan. So, na-i-program na lang yung utak nila pag napunta na sa close-in. Talagang iyon na yung naka-program sa isip nila na lahat ng paraan gagawin nila para maproteksyonan naman yung presidente. Kasama, no? Part of the job description. Medyo nakakatakot. Pero ako civilian kasi. Kamusta ang si FBR, alas 4 pa lang, gising na eh, di ba? So, kayo ba nakatulog ka ba ng matinuno? nung ikay naka-duty sa, sa close-in? Nung nasa close-in naman po, nasa Malacanang pa kami. Rotation. May mga rotation naman. Okay. So, makakatulog ka naman ng diretso. Kaya lang, siyempre, i-program mo na yung oras mo ng pag on duty ka na, ikaw na yung naka-duty na close-in, kailangan mauna ka ng gumising. Tapos, siyempre, pag mauna ka gumising, mauna ka rin matulog. Ay, mahuli ka rin matulog. Mahuli. Oh. So, first in, last out. Oo. Wow. So, patulogin mo muna yung presidente mo bago ka matulog. Oo nga naman. Secure na siya kung saan man. So, mapalad na noon pag... kasi si FBR noon, may time na uuwi, alas 12 na ng gabi. Tapos, pumapasok sa Malacanang ng alas 5, minsan may alas 4 pa yan eh. Nagpapatakbo na sa palasyo. Pero nasa Arligue siya, may mga pinapatakbo na siya mga papeles na kukunin sa palasyo. Ganun pa lang 4 o'clock, 5 o'clock pa lang ng umaga? Gising na yung mga close-in nun. Nag-aantay na kung ano yung pwedeng maiutos sa kanila. Bagay. Yun yung importante nung kahalagahan nung rotation, Otherwise. Napasabay ka ba na na tumakbo rin? 'Di ba madalas mag-jogging 'yan? Di ba? Sasabayan ba rin yung tumakbo 'yon? Opo, napapasabay din akong tumakbo. Mayroon pa kaming picture na tumatakbo pero si FBR is nakasakay siya sa honor type jeep. Kami is as close in. Tumatakbo kami nandun sa gilid. Ano yan? Nakabarong kayo nun, di ba? Naka-smart service naman kasi provincial engagement yon. So, parting Romblo nata yun. So, kailangan mong sabayan din. Pero mabagal naman yung patakbo niya ng vehicle. Ng vehicle o yung honor type jeep kasi ribbon cutting ata ng isang tulay yun. Oo nga naman. So, tawid talaga. Kaya lang naman, maiksi lang naman. Okay. Pero ang bigat ng training siguro. No? Lalo na yun, aktibong pangulo eh. No? So, ano yung physical training tsaka yung proficiency sa I suppose sa paggamit ng armas tsaka kung ano. Share mo nga kung kung anong klase yung training. Nauna kasi akong nung pagkapasok ko sa PSG, na-assign ako sa isang unit, yung pinaka-elite unit ng PSG, yung SRU, yung Special Reaction Unit. Okay. So,
doon ako nahasa na kung paano humawak ng baril. So, hanggang napunta ako sa, kinuha nila ako sa firing range. So, doon lalo akong natutong bumaril ng pistol, pati combat shooting. Nakikipag-compete kami noon, yung mga panahon na yon, nung napunta ako sa firing range. Siguro iyon yung iyon yung isang nakita ko na dahilan kung kaya isa ako sa kinuha nila noon. For close in. For close in. Mahusay kang pumutok. Kasi hindi naman sa pagmamayabang na award din tayo doon. So hanggang sa PSG lang naman na naging champion tayo ng mga shoot piece noon doon sa loob ng Malacanang. So meron kang marksman awards. Mayroon naman po. Okay. Good. Kaya ka nga siguro kinuha. Okay. So out of town, kailangan ready. Kung kailangan tumakbo, tatakbo. Sa Palas, ano yung kamusta naman ang mga duty sa Palas? Sumusunod kayo wherever he goes, di ba? Opo. Maski saan naman pupunta, sasama ka talaga. Babantay mo. Pero pag nandun na siya sa loob ng opisina niya sa Malacanang, ang nandun na lang is yung aid, NCOA, tsaka yung mga ibang kailangan niya lang sa loob ng opisina. Yung mga close-in is, andun na lang kayo sa pinto o labas ng pinto. Nandun, nag-aantay na lang kayo kung next engagement. Kung yung sunod na lakad. So, mas okay mas okay kung nasa palasyo. Opo. Pero may medyo maano lang. May mga grupo kami noon na nagpapalitan din kami na matulog sa kanyang opisina. Binabantayan pa rin namin yung kanyang opisina. Shifting din. May shifting din. Hindi lang sa mga lakad niya sa labas. Umiikot yung grupo namin pag natapos yung close in magbabantay ka pa rin sa opisina niya sa loob ng Malacanang. Kasi may mga ibang habang wala minsan si FBR o kaya gabi, may mga ibang ginagawa doon na kailangan mo ring bantayan. May mga i-repair o gagawin mga gamit doon. So, para hindi ma-compromise din yung security mo. Nakasama ka ba sa mga overseas na biyahe? Hindi po ako nakasama kasi ako po yung pinaka-most junior noon, ng mga panahon na yon. Okay. So, kasi ang pagkuha nila sa foreign trips noon is seniority. Oo. So, marami pa po yung mga senior namin noon na hindi nakakasama. So, pinaka-junior ako. Hindi na po ako inabot ng ikot. Ng rotation. Rotation. Okay. Sayang. Pero maraming out of town, I guess. Doon sa out of town po tayo, laging nakakasama. Nasaan pa? Okay. Pero, so, natapos yung presidency niya, 1998. So, nandun ka pa nag-stay on ka sa PSG? Opo. Okay. And then, hindi, nung 1998, kasama na po ako sa naghatid ka na sa transfer. Pagkagaling sa Quirino Grandstand po, dire-diretso na kami sa bahay sa Alabang. Sa Alabang. Okay. So, you were already part of the detail to the former ng dating Pangulo. Okay. Ano yung kamusta naman yung mas magaang siguro yung paano ang ganun ba rin ganun ba rin kasikip yung schedule niya at that time? Nung hindi pa po ako aid, kundi close in pa rin sa kanya sa pagkababa niya bilang presidente. Okay pa lang po yung
trabaho, magaan pa. Kasi may nakatoka pa, may aid pa kami nun na officer tsaka yung dalawang NCO aid na nagpapalitan. Pero nung umalis na po yung officer tsaka yung unang dalawang NCO aid na si SPO4 Agustin tsaka si Jess Martin, nung ako na po yung napasama doon na po bumigat yung trabaho, yung responsibilidad eh. Oh, bakit? Ano yung... dati close-in lang yan. Dati close-in lang po. Movement lang, yan ano. Secure. Tapos paano nadagdagan yung ano? Ano nadagdag sa trabaho? Nung naging aid na po ako, umalis na yung mga original. Pasan ko na yung responsibilidad na ikaw gagawa ng news clippings. Okay. Ginagawa pa niya yung news clippings kahit na wala na siya sa ano? Hindi na siya presidente? Ginagawa hanggang ngayon, ginagawa pa rin eh. Okay. So, minsan, ikaw na yung gagawa ng news clippings, tapos magkikita kayo ng madaling araw. Nandun na siya sa opisina, mga alas 5, ganyan. Lalo na pag may golf, mas maaga pa sa alas 5, tapos maghahanap ng news clippings. Hahanapin niya yun. So, kailangan, bago alas 4, nagtatrabaho ka na nun. So, dapat bihis ka na ng mga ganong oras. Kasi pag dumating na siya sa opisina ng alas 5 ng madaling araw, at hindi ka pa nakapag-base, hindi ka pa nakapag-ready, hindi mo pa natapos yung trabaho mo, wala nang panahon. So, pag nag-start ka ng alas 4 ng madaling araw para gumawa ng kanyang news clippings, mas maaga pa yung gising mo, mga 3:30, naliligo ka na. Tapos, pagdating ng alas 4, gagawin mo na yan. At least, pagdating niya ng alas 5, meron ng... Nandun na, nakapatong na sa table niya yung news clippings. Kasi yun yung una niyang hinahanap eh. Talaga. Pag hindi mo natapos yun, mas lalo ka nang magugulo sa trabaho. Kasi, habang gumagawa ka ng kanyang news clippings, nagpipindot yan. May ding-dong yan eh. May buzzer yan na ding-dong. Siyempre, yung working area namin para dyan is basement. So, kailangan mo umakyat papunta sa kanya para malaman mo kung ano yung pag-uutos. May ipapahanap ng mga files. So, hindi mo na matututukan yung nadagdagan na ng nadagdagan. Padagdag ng padagdag. So, ikaw na yung gumawa. Wala na tayong magagawa. So, maghanap ka na lahat doon kung ano yung kailangan niya. At ilagay mo na sa table niya at mapalad ka pag nakita mo kaagad yun. At least pag nakita mo ng files, at least lagay mo na sa table niya. Wala ka nang iisipin sa kinabukasan. Ang problema nun pag hindi mo pa nahanap, aray. Yun, halos wala ka ng tulog. Kasi kailangan kinabukasan, pag may lakad, may speaking engagement niya at yun yung pinaka guidelines niya para sa speech niya. And all the while, naka-assign ka sa kanya simula nung bumaba siya hanggang ngayon? Opo, hanggang ngayon. Up to this day. But siguro ang una kong tanong, ba't mo naisipang to stay with him kahit hindi na siya yung Pangulo? Kasi kung sinabi mong, di ba, yung parang yung goal ng yung goal bilang ng isang PSG miyembro yung close in. Nandun ka na sa close in ng Pangulo. Ito, hindi na siya Pangulo. Bakit naisipan mo pang magstay sa kanya? Tapos yung pangalawa, bakit hanggang ngayon, andun ka pa sa kanya?
Anong anong nakikita mo? Ano naman kasi siya yung siyempre unang-una sundalo kami, ay susunod lang naman kami kung ano yung order na nakatalaga sa'yo Okay. So, nung isinama ka dyan, na maging kasama nila, gagawin mo yung trabaho talaga. Okay. Nung una, siyempre, proud ka bilang bilang isang sundalo na sa dinami-dami ng PS sundalo at PSG sa Malacanang, isa ka sa napili. Ano na yun paano tawag nito? A blessing. Proud ka na para doon. Okay. Okay. Tsaka yung ginagawa naman lahat niya is wala naman akong nakitang mali sa mga ginagawa niya, kundi ang ginagawa lang niya is para sa ikabubuti ng ating bayan. Yun naman. Talaga? Hanggang ngayon? Nakikita mo yun? Hanggang ngayon, yun parang iniisip niya kung paano umunlad yung Pilipinas maahon sa kahirapan Talaga? Hanggang ngayon Okay. Maraming bagay kung hindi mo mahirap yan lahat kung babanggitin mo bakit nag-stay sa kanya. So kasi pati family mo lahat proud sila na ikaw isa napasama sa grupo ng security ng isang pangulo. Tsaka particular na dito, sa pangulong ito, mga anak ko nga, ang tawag na sa kanya, siyempre, nung napunta ko sa kanya, binata ako. Nung nagkaanak ako, habang lumaki na sila, ang tawag na kay boss is lolo na. So, sabi ko, nagkaroon kayo ng lolo na presidente. Malaking bagay na para sa akin yun. At proud na ako dun. Tsaka, isa pa, pag hindi naman ako sumama sa kanya, hindi ko rin alam kung saan ako ngayon. Baka retired na o napunta sa Mindanao o kung saan-saan. So, ang laking bagay sa pamilya ko yun itong pagkaka-assign ko sa kanya. Hindi ito masusuklian ng anumang pera o anong bagay na kasi yung nandyan ka para sa pamilya mo, pag may kailangan ka para sa pamilya mo, magsabi ka lang sa kanya. Talaga. At ganun siya. Ganun si ganun si boss. Itaon mo lang yung wag mong sasabayan yung may time kasi sa kanya na medyo mainit ang ulo o pero sa pagsasama nyo naman siguro na matagal, alam mo na kung kailan ka magsasabi sa kanya. Lalo na yung mga importante para sa pamilya mo, yun siya pag para sa pamilya mo yung sinabi mo sa kanya, makikinig at makikinig yan. Talaga? Tutulungan ka niya. So parang pamilya na rin ang trato sa iyo, sa anak mo, sa misis mo. May nagsabi na sa akin yan, pero hindi niya mismo sinabi sa akin. So, parang nakakataba rin ng puso. Talaga? Na mabanggit niya sa ibang tao, sa'yo na tulungan natin yan kasi hindi na naiiba sa akin yung parang kapamilya ko na yun. So, yun palang parang
hindi na masuklian yung ano eh. Reward na, no? Reward na yun. No. Anong klaseng boss si FBR? O halo-halo na? Boss na manager, boss na parang tatay na rin. Ganun ba yun? Parang ganun na ho siguro kasi ano, boss manager, tatay o ano. Yung sinabi ko sa kanya, matapang siya sa akin, pero pag nailabas na niya, ano eh, wala na. Sa iba, pag nasa labas na kayo, mabait siya tao talaga. Yung sa nakadikit lang sa kanya, niya ibinubuhos minsan yung galit niya. So, sa unang araw ng duty ko, kasi may kapalitan ako, gabi pa lang, i-scan ko yung ano, yung papeles. Yung mga, siyempre, scan ko yung mga papeles para kung masubaybayan ko yung mga nangyari nung nakaraan. Pag pagpasok ko pa lang ng gabi, ano eh, pag nakita ko yung mesa niya, kinakabahan na ako. Ano na naman kaya mangyayari nito kinabukasan? Pero siguro ano na rin, ano? Lalo na dun sa staff na nakakakita sa kanya pala, na ka-work siya palagi. Parang naintindihan na ninyo na ano no? Pag pumutok yung butsi niya, it's really just naglalabas lang ng ano, ng steam. Tapos nun, di ba? Ganun talaga kasi ano, kailangan niyang na mailabas sa ano sa kung sino yung nakadikit sa kanya, doon lang niya ilalabas. Pero expected mo naman yun na ano, hindi naman ikaw yung pinapagalitan niya doon. Yun nga eh, no? Doon lang niya ibubuhos para pag naibuhos niya nakadikit sa kanya, pagharap niya sa tao, ayos na, malamig na. Ayun, malamig na. Tatanungin ko, meron kayong code dyan, ano? Kamusta panahon dyan? Mainit, malamig. Oo. Paliwanag mo nga sa akin yan. May mga bisita o ano minsan, yung mga, lalo na karamihan yung mga, kung yung mga lalo na yung mga walk-in visitor, yung walang appointment, mga kaibigan niya, o gustong pumasyal sa kanya. Magtatanong muna yan kung anong klima, siyempre. Kung medyo mainit, sir, mainit. Hindi, tsaka na muna ako. Pupunta dyan, mainit pala. Ganon. Pero pag nabanggit mo na ano, na malamig, yung iba pumapasyal na, dumadaan. Kasi malamig naman yung ano. Tatanungin muna ng mga ibang tao niya kung kumusta yung schedule, at saka ano ni boss, condition niya. So, bago sila yung mga walk-in. Kamusta yung ano? Kamusta yung si FBR kasi, 'di ba, mahilig sa ano ito, mahilig sa training, kailangan well equipped ka sa, 'di ba, sa katawan at sa pag-iisip. Ikaw ba in-encourage ka niyang schooling ka pa, 'di ba? Or 'di ba, eto kunin mo itong training na ito, magagamit mo ito. Naging ganun ba rin siya sa iyo? Ano may situation na nangyari sa akin tungkol diyan. Pero ang pagkakaalam ko kasi si FBR, once na napunta ka sa kanya is alam niya parang okay na lahat sa iyo, ready na lahat. May mga situation na kailangan mo rin mag-schooling. So, nung inabot ako ng panahon na yon, pinayagan naman niya ako na mag-schooling. So,
ini-encourage naman niya. Nagsasabi rin siya na, yung mga mag-schooling kayo nung una. Noon marami pa kami. So, ang pagkakamali rin namin noon, nung marami kami, hindi kami nag-schooling. So, nung inabot na ako na kailangan ko na mag-schooling at ako na nandun sa kanya, yun ang naging may konting galit nung una. Kasi, ang dahilan niya sa akin, ang hirap nito, sabi niya sa akin. Maghahanap na naman tayo ng iba para i-train sa trabaho na ito. So, ang expectation niya siguro sa amin is lahat is okay na lahat. Kasi binigyan niya naman kami ng pagkakataon na nung marami pa kami, encourage niya kami na mag-schooling. Dapat take advantage sana. Inabot na ako ng 2014 ata, 2013. Nagpaalam na ako po, mag-schooling ako. Kasi kailangan din para sa promotion. Yes. Kasi pag hindi ka rin ma-promote, ma-attract ka rin. So, napilitan ako magpaalam sa kanya. Ayaw ko man to, hindi talagang kailangan. Pero nagpaalam na ako, yan sinabi niya na, ang hirap nito. Sabi niya, mag-training na naman tayo ng iba. Sabi. Pero bumalik ka naman kaagad. Bumalik. Naging role model ba siya sa'yo? Role model kasi idol mo ba? Idol mo ba? Kailangan lang kasi may time na piliin mo rin lahat kung role model, pero kailangan hindi naman lahat. Kasi pag maging stricto ka naman para sa pamilya mo, baka lumayo naman yung kasi napaka-stricto niya dito sa trabaho sa amin, lahat. Pero kung kukunin mo naman yun, i-apply mo naman sa pamilya mo, baka lumayo naman lahat ang loob ng mga anak mo sa'yo. Ano yung nakopya mo sa kanya na ginagawa mo ngayon? Ngayon, nang nakopya ko na, pagka-stricto sa anak. Pero importante yun, di ba? Magulang pero, tsaka yung yung time management kasi, importante yung oras sa kanya. So, lahat ng gagawin mo, lakad mo, dapat nakaplano na yan. One step forward, sabi nga. So, isipin mo yung kinabukasan, kung ano yung gagawin mo kinabukasan, ihanda mo na lahat yan. Para pag dumating yung araw, hindi mo na iisipin kung anong kakailanganin pa. So, mag-isip ka na in advance, visionary. Yan yung kanyang newsletter title ng kanyang visionary. Na-pick up mo sa kanya yun. Yung time management. Okay. Ano na kukwento mo sa mga bata, sa mga anak mo? 5 na kamo. tungkol kay Lolo Eddie nila. Ano yung mga aral na nasi-share mo sa kanila tungkol kay FBR? Si boss naman kasi mabait naman si boss pag hindi naman ganong nagtatanong yung mga anak ko tungkol sa kanya, pero halos lahat naman pag nagkukwentuhan na kami tungkol kay boss,
Ang tanong lang nila, kailan tayo pupunta kay Lolo Fidel? Ayun lang. Pag magkukwentuhan lang kami tungkol sa kanya na may ganito doon, pupunta tayo kay Lolo Fidel, sasama kami. May mga time na yung dalawang panganay ko, isa sinasama ko o pag yung lakad ni FBR, lalo pag naka-day off ako, is malapit doon sa bahay sa Quezon City. Pag nandun lang yung area, at available yung mga anak ko, pinapapunta ko na ron. Pag naka-day off, pag naka-duty ako, pag nandito kami, pumunta na kayo. O kung naka-day off naman ako, kami mismo pupunta ron. Papakita lang. Ano yung nagmamano sila? Nagmamano sila. Tulad nung nakaraan, nagpunta kami doon sa San Beda. Nag-aral doon yung dalawang anak ko eh. So, tinitingnan yung mga anak ko kung anong ginagawa ko. So, sasabihan mo rin kung marami kaming dala, kunin nyo para makatulong sa yun. Nag-level sila, tapos kukunin yung mga ibang gamit ni boss, dinadala. Utosan mo yung mga anak mo, dali mo na sa kotse. Tuwan-tuwa naman sila. Tuwan-tuwa sila. Okay. Siguro ano na rin, panghuling tanong, sa lahat ng pinagdaanan nyo, di ba? Binigyan ka ng pagkakataon na to rethink it, pag-isipan ulit. Gagawin mo ba rin lahat ito para sa kanya? Sa ngayon, nasa 90 years old na si FBR. Ako naman may bata pa. Hanggang sa huli siguro, basta magustuhan nila yung serbisyo ko sa kanya. Nandito lang ako. Hindi ko pababayaan yung boss ko. Ilang taon kami nagsama. Na 30 na mahigit eh. Maghihiwalay na lang kami sa pagtulog lang kami naghihiwalay. Kasi pag gising ka ng umaga, halos nandun ka naman sa tabi niya, nakabantay sa kanya. So, hanggang sa huli. Ano ito eh. Well, yun nga, nabanggit mo, no? 90 years old na at lahat. Pero, diba? Medyo slow motion na siya ngayon, ano? Dati-dati eh. Maliksi at diba? Anong pakiramdam mo na nakikita mo ngayon siya na medyo slow motion na sa lahat? Lahat naman darating dyan. Kaya lang, siyempre, minsan nakakaawa siya na naaawa ko sa kanya dahil siyempre, mahina na talaga. Hindi naman totally mahina. Kaya lang, may time na kailangan mo siyang alalayan at tulungan sampa sa sasakyan. Kasi may mga nakakain siya minsan na bawal sa kanya. Lalo na yung gout, palagi siyang inaatake ng gout eh. Naalala ko pa dati, hindi pa siya gaanong inaatake ng gout. Kada umaga yan, hindi naman araw-araw, may time na mula sa bahay, naglalakad kami hanggang sa paglabas ng gate. Nasa mga kulang-kulang 2 kilometro ata yung nilalakad namin. Palabas ng gate, umaabot pa kami sa highway na, ang daming nakakakita sa kanya, pakaway-kaway na siya doon. Matigas pa rin ang ulo. Pero alam ko yung paglalakad na niya yun, exercise na niya yun kasi
So matigas pa rin ang ulo hanggang ngayon? Hindi na ako gaano kasi minsan nakikinig na eh. Okay, I'm good.